Hi guys, good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Gabi na po itong video na ito mga inday na nire-record ko. And I just want to follow up doon sa past video na i-upload ko tungkol po sa sinabi sa akin ni Eric. That was a reality talk po mga inday. Kinausap ko siya kung okay lang ba sa kanya na mag-video ako mga inday. Kung ano talaga yung plano niya sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. So, okay naman sa kanya. I asked a permission sa kanya mga inday. So, nakikita niyo naman, di ba, yung usapan namin that is 39 minutes. So, ka talaga yun mga inday. Yung, during the video mga inday is my part kasi na pag may nahalata kayo doon sa part na parang natulala ko na parang hindi ko alam kung ano yung susunod kong sasabihin mga inday, and it takes too long. So yun lang yung cut ko, pero the whole conversation mga inday, yun talaga yun. So walang drama, walang paepal, walang halong kalokohan. So yun talaga mga inday, kasi ang dami sa inyo na nagsasabi na anong purpose na Eric dito sa Pilipinas, bakit siya bumalik. So ayun na nga, di ba, bumalik siya para daw mag-reconcile. Humingi sa akin na second chance mga inday, pero sinabi ko muna sa kanya na, di ba nag-usap na tayo na before ka umuwi dito sa Pilipinas, I will susundin kita sa airport, pero hanggang friends na muna, kasi ayun nga, mahirapan talaga akong bumitaw sa kanya mga inday, kahit na friends man lang, kasi wala lang siyang ibang pamilya mga inday. Yung dati kasi niyang pamilya, wala na sila masyadong communication kasi may adopted family siya sa Cebu. May mga anak na din. Tapos wala na silang communication now. So wala na siyang ibang pamilya na nilalapitan, wala na siyang ibang pamilya na magkakausap. Kaya ganun mahirap mga inday, kasi sobrang close niya sa family ko, as you notice or as you can see sa mga video na dito kami dito sa province mga inday, sobrang close. So ayun na, despite of what happened before mga inday, sa video na yun, recall namin yung mga pangyayari, yung pagka sobrang emotional ko, at yung mga bagay na din na ginawa niya sa akin mga inday, pinag-usapan namin ulit. So napaluha ako nung may part na dumating mga inday na wala na, off-cam na yung sinabi niya, kasi may sinabi sa akin sa RF off-cam mga inday, na napaluha ako na parang gikumot yun akong kasing-kasing ba, parang sumikip yung dibdib ko nung sinabi ni Eric yun sa akin. Diba nakikita niyo sa video na parang natulala ako na hindi ko pa alam kung ano yung isasagot ko, na gusto niyang he wants me back, gusto niya akong maging girlfriend or all, hindi ko alam mga inday. So na kasi happy kami ngayon na nagkaibigan kami, close siya sa family ko. Although lang there are times na awkward, kasi minsan parang nasanay siya, Han yung tawag niya sa akin, kasi Han yung call sign namin noon. Pero minsan talagang pinipilit ko sa sarili ko, ako na yung nagbibigay ng boundaries ba. Pero yun nga, talagang klinaro niya sa akin na one of the reason na bumalik siya dito is gusto niya makipagbalikan sa akin. Ako kasi mga inday, ako yung klaseng tao ba na pag nasaktan ako, matagal maghilom yung sugat. Pero kinalaunan, pag naghilom na, kinakalimutan ko. Hindi ako nagtanim ng galit. Hindi ako palaging palang itchapwera na lang siya, dahil ganun yung ginawa niya sa akin. So during that video sa title ko, does he deserve another chance, a lot of you, ang dami sa inyo mga inday na nagsasabi na, oh, give him another chance, and then may nagsasabi rin na once na tinapon ka na, he will do that again. So for now mga inday, I cannot decide really kung babalik pa kami. I don't know, kasi hindi ko na gustong pag-usapan if kung babalik ba ako sa kanya, if kung tutuloy ba yung kasal, kasi sa sitwasyon mga inday sa nangyayari sa amin, parang nawala na din ako ng gana na magpakasal, dahil nga when it comes to realidad talaga mga inday, na ang laki ng age gap namin, matanda na siya, ako naman bata pa, and
I want to explore, I want to do more things naman mga Inday, and he knows that, alam niya yun, kasi nakikita niya sa akin mga Inday kung yung nasa US siya, yung naghiwalay kami, na I am better, na ako lang mag-isa na nagta-travel for 3 months mga Inday. But aside from 3 months of traveling, nagta-travel na ako, pero hindi lang straight, mga nasa ano lang, mga 1 month, ganun. So, napuntahan ko na po. Yung pinakaunang travel ko is nagpunta ako sa Baguio, nagpunta ako sa Sagada province, sa Benguet, nagpunta din ako sa Benguet, sa Ilocos Norte, nag San Jones ako doon mga Inday, tapos nagpunta din ako doon sa saan ba yun, sa Albay, and I think na nangyari yun, hindi pa ako masyadong nagba-vlog sa travel vlog ko noon mga Inday, kaya hindi ko na share sa inyo yung mga travel ko noon mga Inday, pero napuntahan ko na doon ang Luzon, and also sa Visayas, mostly sa Visayas na travel ko na rin, at saka sa Mindanao kapunta na rin ako ng Malaybalay Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, yung may isang akong isla mga Inday na napuntahan doon sa Davao, sa Samal Island. Tapos may mga liit na isla din ako napuntahan, pero hindi ko lang naalala. Pero Luzon, Visayas, Mindanao, at saka the whole island of Palawan mga Inday, na travel ko na rin. So ang next target ko is gusto kong puntahan yung Batanes, kaso nga lang yung Batanes is yung bagyo, mas madali siyang mahit ng bagyo ba, so pinagpaliban ko muna yung mga Inday. Tapos sinabi ko kay Eric na gusto kong mag-travel, gusto kong mag-create memories habang bata pa ako, hanggang may lakas pa ako, kasi yung time is palipas, yung time nagkakaedad tayo. Tapos sabi nila na mag-save ka, magnegosyo ka, kasi para may magamit ka in the future. Alam niyo mga Inday, para sa akin ha, it's my thought, yung pera is makikita lang natin yan, but yung time na dadaan, yung time na makukonsumo mga Inday, na hindi na natin magagawa when it comes sa pagtanda natin. Kaya I want to create more memories. So sinabi ko yan sa kanya, and he's okay with it. Tapos yung nag-book na ako ng ticket mga Inday, diba? Nag-book ako ng ticket February 5 to 20, that is 15 days going to Vietnam yung ticket ko. Pero yun nga, yung first na video ko na sinare ko sa inyo, na sure ako na offload ako sa immigration, kasi I'm so super excited. Nag-book agad ako ng ticket. My ticket is including the travel insurances, I paid 21,500 mga Inday. So ayun, ang daming nagsasabi na red flag daw ako. So before sana ako mag-book ng accommodation ko mga Inday, ng mga train, kasi sa Vietnam kasi may 6 hours sleeper bus, gano'n. Nagre-research talaga ako mga Inday pa. So for the immigration, kailangan ko talagang mag-book ng hotel, mag-book ng mga accommodation ko. And sa Vietnam, gusto kong mag-start sa south going to north, which is sa Ho Chi Minh going to Hanoi mga Inday. So nung nagpunta ako sa immigration sa Cebu, ayun nga, diba? So red flag talaga, I cannot go out in the country. So marami sa inyo nagko-comment din sa akin mga Inday na go with the group tour or go with the company tour. Tapos go ka na lang sa mga malalapit or mas known na mga country na sa mga Pinoy. So nag-research ako mga Inday, may Hong Kong, may Malaysia, may Singapore, may Thailand. So pinili ko sa apat na ito mga Inday, is Thailand yung pinakamura. So nagbalak ako mga Inday na i-rebook ko na lang yung ticket ko papuntang Thailand, kasi tinawagan ko yung Philippine Airline, na sabi ng Philippine Airline niya pwede ko lang ma-book yung ticket ko to the other country, pero hindi may charge na yung mga I think for $50, okay lang. So pwede lang na i-book ko kung saan ko man gusto magpunta, i-rebook ko mga Inday. So all I am waiting right now is yung group tour na sasamahan ko, kung anong date sila aalis mga Inday, para may kasama ako.
Pero ang dami-daming mga agency na nag-contact sa akin kasi nag-post kasi ako sa nag-post ako sa Philippine travel, ganun mga inday. Nag-post ako noon na I'm looking for a group na mag-join, ganun. Tapos ang dami-daming nag-message sa akin mga inday ba. So kasi ako, kino-compare ko yung mga packages nila. Sa Vietnam, medyo talaga mahal sa Vietnam mga inday, yung mga packages nila doon. So, I decided na lang na sa Thailand. So, sa Thailand is carry lang yung packages nila doon. Pero, sobrang mahal yung ticket ko. Pero, yun nga, sabi ninyo is, mag-stay muna lang ako ng 7 days or 5 days and 4 nights or 7 days and 6 nights sa Thailand or anywhere. Pero mga inday, yung may nasettle na sana ako na agency na tao na nakausap ko sa Facebook, sa Messenger. Tapos, ready na sana ako. Sabi ko, before I want to send the money, gusto ko munang i-check legit itong taong to. So, pag-check ko sa profile niya mga inday is na-hide yung profile niya. Tapos, wala akong makitang ibang post. I think yung profile niya is 2022 pa. So, walang updated post. Sabi ko, ay mahirap to. So, ang dami ko mga nakakausap mga inday. So, sabi ko na lang, parang na-overwhelmed ako. Tapos, hindi ko na alam kung sino yung pipiliin ko. Hindi ko na alam kung ano yung decision ko. So, at the end mga inday, I decided na lang na I think i-refund ko na lang yung ticket ko. Kasi, naawa din ako kay Eric na iwan ko dito. Kasi, alam nyo, marami nagsasabi sa inyo mga inday na wag kong iwan sa Eric. Marami nagsasabi na wag kang tuloy mo yung travel mo. I don't really want to travel abroad mga inday for myself. Kasi gusto ko talaga ma-experience and gusto ko talagang gawin yun. Kasi I did it na dito sa Pilipinas, nag-travel ako alone mga inday Nagsasabi sa inyo na isama ko si Eric sa travel ko. For me talaga mga inday, 100% na mas okay ako na ako lang mag-isa mag-travel or maybe may kasama ako na hindi kagaya ni Eric or yung kasame lang na ka-level ng edad ko mga inday. Kasi sa edad kasi namin ni Eric mga inday as we know, reality, matanda na talaga si Eric. So yung I'm very adventurous person, kahit na dangerous, gusto kong subukan. So, yung mga thrilling adventures, mga inday, gusto ko talagang maranasan or i-take yun. So, kapag kasama ko si Eric, parang mape-pressure lang ako during the tour, during the vacation or the visit. Kasi hindi ko magagawa yung mga gusto kong gawin kasi andyan siya at sinasabi naman niya na okay lang, ganun, gawin mo yan, pero at least na andyan siya ba mga inday. So, yung utak ko is hindi panatag. So, mas gustuhin ko na ako na muna yung magta-travel mga inday. At sinabi ko na rin si Eric, out of generosity, sinabihan ko rin siya na, do you want to join? Do you want to come? Ganun mga inday. Kasi nung kami pa, gusto niya magpunta ng Singapore. So, I think Singapore is a little bit expensive compared to Vietnam and Thailand. I'm not sure, pero yan yung na-research ko mga inday. If nakapunta na kayo ng Singapore, please share your thought in the comment section down below. Yun mga inday. So, hindi na si Eric magbabiyahe. So, okay lang sa kanya na February is aalis ako mga inday. And dito na muna siya sa Philippines together with my family or sa condo niya. And sabi ko naman sa akin sarili mga inday, parang naawa ako kay Eric na nakapag-decide na ako na okay, i-refund ko na lang yung ticket ko. Yung refund ng ticket ko is may $50 din na babayaran, which is okay lang naman. So, naawa ako mga inday kasi simula nung pagdating namin dito sa probinsya, 'di ba pumutok yung bulkan namin dito. Malapit kami dito sa bulkan, mga hindi gaano talagang kalapit, pero we are 3 hours away from the volcano na nag-erupt noong last week. And every day mga inday, naka-receive kami ng 5 times, 6 times, 7 times every morning, every day ng alert, emergency alert na mag-ingat sa pagbuga ng ashfall, ganun mga inday. So, maraming mga tao na dito na nasinisipon, inuubo, yung family ko mga inday, si Sweet, yung bunso namin, si Papa,
yung kapatid ko, at ako din mga Inday, may na-feel na rin ako na plema na nakastuck dito. Tapos sa Eric, simula yung na-slide sa Eric, nung nagwo-walking siya, may mga sugat sa Eric sa paa niya mga Inday, at saka yung kamay niya. Good thing ngayon is pababa na yung paglaki ng kamay niya mga Inday. Is it's been 4 days na hindi nakapag-walking si Eric kasi ang aga niya natutulog mga Inday, alas 6 pa lang natutulog na yan. Tapos kinigising namin ng alas 7 or alas 8 para mag-dinner. Tapos yung paborito niyang pagkain dito mga Inday, palagi niyang nire-request sa akin or sa mga kapatid ko na chop suey, chop suey, chop suey. Hindi na siya kumakain na masyado ng mga manok, ng mga meat, ganun mga Inday ba. So, napag-isip-isip ko na lang na i-refund ko na lang yung ticket ko kasi even though hindi kami ni Eric mga Inday, as long as kami yung tinuturing niyang family dito sa Philippines, nandito siya sa Philippines, responsibilidad naman siya mga Inday, at kaawa-awa talaga sa Eric, lalo na ngayon na ang bilis niya mag-slim mga Day dito sa probinsya, ang bilis niya mag-slim. Sinabi ko sa kanya na bakit ka magstay dito sa Pilipinas ng 7 months. 7 months is quite long. So, gusto ko sana siyang pabalikin ng Amerika mga Inday. Hindi aabot ng 7 months kasi yung food dito is kaiba talaga mga Inday. Ang bilis niyang mag-slim, ang bilis niyang maniwang dito ba. So, sinabi ko sa kanya, I'm not pushing you away to go back to America, but I'm pushing you because I'm concerned about you. Sinabi ko yan sa kanya mga Inday. Ano naman siya, naintindihan naman niya, pero we will see daw, sabi niya. Tapos, ayun mga Inday, napaluha ako nung after nung nag-video kami, nung kaming dalawang nag-usap mga Inday, napaluha ako kasi may sinabi siya sa akin. Yung sinabi niya sa akin na humingi siya ng tawad off-cam after nung video. He said na patawarin mo ako kasi nagkamali din ako kasi alam mo yun mga Inday, yung pressure ko, yung kinokontrol niya ako, yung feeling ko dati na hindi ako confident sa sarili ko dahil pati siya, hindi siya confident sa akin na gusto niya akong talagang paslimon. Tapos gusto kong i-prove mga Inday ba na kung yung lalaki na hanap ko talaga is hindi nagbabase sa physical na anyo, kundi nagbabase sa kung ano man yung nasa puso at damdamin ng isang tao. Yun ang hinahanap ko sa isang tao mga Inday, and I'm hoping na ganun din siya. Pero came to the point na parang obvious na talaga sa akin na he's looking for kanang gawas lang mga Inday, sa gawas lang na panglabas lang na anyo. So, palagi kong sinasabi sa kanya na alam mo, nang panglabas na anyo, mawawala lang yan. Yung kabutihan ng tao, yung puso, ganun, dapat yun ang tingnan mo. So, ayaw ko nang palaging na ulit-ulit sabihin yun sa kanya mga Inday ba. At yung nagkahiwalay kami, sometimes nag-iusap kami sa telepono, yun, bringing up ko mga Inday na yun na hindi tayo compatible sa isa't isa kasi nasa stress din ako, and ang feeling ko is hindi ako accepted ng 100% sa iyo, tapos siguro ikaw din, ganoon. So, mas better na maging magkaibigan na lang tayo mga Inday. So, nag-okay siya doon bago siya pumunta dito sa Pinas. So, sabi niya sa akin na I'm sorry kasi nga matanda na siya, hindi daw siya forever na 66 na si Eric ngayon mga Inday. Ang laki ng agwat talaga namin. Tapos, hindi ko parang ayaw kong, sinabi ko sa kanya na wag ka lang mag-assume, please, let's go with the flow. Tapos sabi niya sa akin mga Inday na alam ko na hindi na ako tatagal sa mundo kasi 66, 66 na yung edad niya mga Inday. Tapos sabi niya konti na lang yung panahon na makasama kita kasi alam ko na hindi na ako magtatagal sa mundo. So parang yung puso ko mga Inday ba, parang gikumot yun ba, yung pag narinig ko yun. Tapos parang nakaluha ako, sabi ko kahit na anong nangyari namin dati mga Inday, yung mga hindi pagkakaunawaan namin dati, yung past videos ko na in-upload ko mga Inday, na pinalayas niya ako sa condo, misunderstanding, ganun. Pinag-usapan na namin yun. Tapos
yung dami mga misunderstanding mga inday ba, doon pinag-usapan naman as you know, na narinig no, doon. So off ka mga inday, yun nga sinabi niya sa akin na gagawin daw niya ang lahat para daw pag mawala daw siya, hindi ako kanang magka-problema ba, parang mas settle na daw ako pag nawala siya. Sabi ko, bakit mo ako sinabihan ng ganyan? Hindi pa naman tayo eh. Alam ko maraming mga pangyayari sa atin. Tapos in reality, accept talaga yung reality mga inday na matanda na siya. Ako din, na-accept ko din yung reality na matanda na talaga siya, na hindi natin, kapag babalik ako sa kanya or hindi man ako babalik sa kanya kasi wala na siyang pamilya na inuuwian, wala na siyang pamilya na tinuturing, kami talaga yung mag-aalaga sa kanya mga inday. Pero masakit lang kasi sa dibdib ko mga inday na marinig galing sa kanya na konti lang daw yung panahon na naiiwan sa kanya. So ang bait ni Eric mga inday, kahit na may mga misunderstanding kami, pero ngayon nakikita ko yung nakikita ko ni Eric ngayon mga inday na tanggap niya ako. Alam niyo, nakikita niyo naman sa video, di ba, na malaki na talaga ako, tambok na ko kayo, pero I feel na hindi na siya matter kung ano man yung katawan ko, kung ano man yung hitsura ko. Parang na-feel ko na I'm free, na hindi ko tinatago yung sarili ko. Kasi dati mga inday, nung kami pa sa condo, nagtatago ako kapag kumakain ako. Tapos sinabi ko yan sa kanya off cam after nung nag-video kami mga inday. Sabi niya, I'm sorry kasi hindi ko alam na ganun talaga ka-pressure yung past natin. Sabi ko, oo, kasi hindi ko gusto na kumakain ako na parang yung mata mo nakatingin sa akin. So, humingi siya ng tawad. Mga inday, humingi din ako ng tawad. At after namin humingi ng tawad sa isa't isa mga inday, sinabi niya sa akin na pag nawala na ako, gusto ko na masettle ka, na hindi ka mamumblema. So, sinabi ko sa kanya, stop. Huwag mong ituloy yung sasabihin mo kasi hindi ko gusto marinig. Yung kasi mga inay, kasi bumabalik sa akin yung pagkawala ng mama ko eh. 3 years pa lang kasi nawala yung mama ko eh. Tapos, sobrang close nila ni mama. Sobrang close talaga sila ni mama mga inay. Kaya nahihirapan talaga ako na bitawan siya. Before nawala yung mama ko, sabi kasi ni mama sa akin, mabait talaga si Eric. Yung future mo, mahal ka na Eric. Ganun ka Eric. Sinabi ko yan sa mga kapatid ko mga intay. Na sinabi sa akin ni Eric na ganun. Wala silang masabi. Parang natulala din yung mga kapatid ko mga inay. Kawawa talaga si Eric. Nakawa talaga sa sitwasyon ni Eric. Tapos nabalakad yung ko, nag-alala talaga ako na mag-stay siya dito ng matagal. Tapos kasi ngayon wala pang isang buwan dumating siya dito sa Pilipinas. Ang slim niya na mga inday. Kahit na anong gawin ko, kahit na anong bigay ko, kahit anong bigay ko pagkain, iba talaga yung katawan niya dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanya na huwag mo nang paabuti na 7 months ka dito, bumalik ka na sa Amerika. Pasensya na po kayo mga inday kung naging emotional man ako sa sinasabi ni Eric. Pag ganun kasi pag malapit ka sa tao, ako kasi mga inday. Naisip ko din si mama, sinabi niya sa akin na gano'n eh. Pasensya na po mga eda, dyan lang muna magtatapos ang video kong ito. Happy New Year po.